Alam mo bakit politiko? Ang politiko kasi ganito eh. Yung mga politiko na yan, pag ang kanilang desire umangat, yun ang nauuna sa kanila, kahit sino sasagasaan na nila. Pag hindi na nakakatulong sa kanilang, sa kanila pong pangarap na maging mas mataas pa, iniitsapuera na nila. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa, doon kay Tebes. Si Tebes, kaibigan niya si Romualdez. Sa katunayan, di ba ilang beses sinabi ni Tebes na sumusuporta siya. Maraming utang niya si Romualdez sa kanya, di umano. Nung hindi na siya kailangan, initsipuera na siya, pinasipa na siya dyan. Pangalawa, dito kay Sara Duterte, porket tinawag siyang tambaluslos at mainit na dugo sa kanya. Ayan na. Tinanggalan, pinilayan ng confidential funds, di ba? Kitang-kita mo yung pagiging politiko eh. Eto pa ha, papakita ko sa inyo. Alam mo nung pinanood ko to, di ba ilang beses ko sa inyo sinasabi, ano ang laging ginagamit ng mga politiko na pera para umepal sa taong bayan? Dalawa. Eto, lagi niyong tatandaan. TUPAD and DSWD. Yan ang laging ginagamit ng mga politiko para mamigay ng pera. DSWD and TUPAD project. Eto. Ang pondo ng Congressman bilang ayuda. Tingnan nyo yung pagmumuka ng mga animal na mga politiko. Ha? Sino yan Si Speaker Romualdez. Yung kanyang asawa na tingog. At isa pang congressman, mas malaki pa ang muka kesa doon sa DSWD. Hindi mo nga akalaing event ng DSWD yan eh. DSWD offsite payout. Pero pag mumukha nilang naandun, di ba anong kaipalan yan? Hindi ako, nagtatanong lang. Sagad sa buto yung kaipalan na yan ha. Dinaig nyo pa talaga yung yung mga epal na barangay captain. Alam mo yung mga barangay captain na akala mo namimigay ng galing sa pera nila. Nagpapalit yun, pero sa totoo lang, yun yung, nako. Di ba? Alam mo kaya dapat talaga na yung batas na pinapasa ni Senator Miriam yung anti-epal bill. Ewan ko ba naging batas ba yung anti-epal bill? Kasi parang wala sumusunod doon kung batas yun ha. Di ba? Grabing mga epal to Grabe sagad. Alam mo hindi ko maintindihan ha. Hindi walang biro Hindi ko maintindihan saan sila nakakabili ng kapal na muka. Di ba? Pera ng taong bayan yan tapos ganyan. Pera ng taong bayan yung pera ng DSWD. Ang kapal naman na ilagay niyo yung pagmumukha niyo dyan. Hindi ako nagtatanong Tingog party list. Mula ngayon, tungak party list na tatawag ko sa inyo. Mga tungak party list. Bakit? Wala na hubang posisyon kaya nagtayo na lang kayo ng party list para i-accommodate yung asawa mo, speaker. Anong garapalan naman yan? Hindi, dyan pa lang. Kita mo na yung garapalan Nagtayo ng party list para lang magkaroon ng posisyon yung asawa di ba? Imaginein mo Imaginein mo, ang party list, para sana yan sa, alam mo yung marginalized group, di ba? Yung talagang, antakin mo, asawa. Kapalan na lang talaga ng mukha no? Undersecretary ng DSWD, isang Romualdez, grabe. Ano pa asahan mo? Alam ko yan Bakit kasi nga tandaan ninyo, marami sa mga Pilipino, pasensya na marami sa mga Pilipino talaga nga namang basta namigay ng pera, binoboto. Sabi ni Michael de la Cruz, ano ba nire-represent niyan tungak party list? Ewan ko rin, di ko rin alam Basta sigurado ko, ang nire-represent niya mga makakapal na mukha na mga
ng mga politiko. Diba? Ang kapal sa totoo lang. Anong tawag nyo ho dyan? Sige nga ikaw Speaker Romualdez at sino pa itong congressman na ito? At itong representative ng Tungak Party List? Anong pinirepresent? Anong inanin nyo dyan? Sa inyo ho ba hindi SWD? Sa pagkaalam ko, hindi. Hindi, yung totoo Sa inyo ho ba hindi SWD? Kayo ho ba sekretary niyan? Sabi nito, tatay ng asawa ni Tambaloslos ay Norwegian. Ang tanong, natural born Filipino? Hindi. Ang tanong dyan, natural born na epal ba sila? Hindi, totoo. Natural born epalitiko ba sila? Talagang pinanganak na epal na? Yun ang dapat itanong natin. Huwag na natin itanong kung natural born Filipino ba yan. Gagawa naman nila ng paraan yan Ang tanong dyan, kung naturally born, politiko sila. Ay, lupit na mga, kita mo naman yung mga ganyang style. Anong tawag mo dyan? Sagad! Kaya nga alam mo, ito problema. Kaya itong kongreso na ito, ang daming nangyayari dahil yung inyong speaker busy sa pangangampanya, pati asawa. Ngayon, isang taon pa lang ang naumupo, 120,000 na tao na ang tumatanggap ng 2,000 piso. Sino ngayon sa amin? Kakapal mo! Nakakalungkot. Hindi, totoo naman Ang aga mangampanya, kurak. Totoo. Corruption naman dito sa ito. No show sa NBI si Jeffrey Tumbado, ang dating empleyado ng LTFRB na nagbulgar sa korupsyon sa ahensya pero kanya ring binawi kaagad. Desidido pa rin kasi ang NBI na imbestigahan ang kanya mga aligasyon kahit iniatras niya na ang mga ito. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Ngayong araw sana nakatakdang humarap sa National Bureau of Investigation si Jeffrey Tumbado. Siya ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis na nagbulgar ng umano'y korupsyon sa ahensya pero kalaunan ay binawi rin ang kanyang pahayag. Kasunod ng kanyang mga isiniwalat, pinasabpi na siya ng NBI Anti-Graft Division sa email at sa 3 magkakahiwalay na address. Pero no show si Tumbado kanina. Wala ring dumating na abogado para magrepresenta sa kanya. Paliwanag ni Tumbado, may mga kailangan lang siyang asikasuhin lalo't dadalo siya ng isang congressional hearing bukas. Kaya sana raw ma-reset ang pagharap niya sa NBI. May mga inaayos pa. Siguro mag-uusap muna kami ng lawyer ko. Dahil walang dumating na abogado, plano ring magpalit ni Tumbado ng legal counsel. Si DOTR Secretary Jaime Bautista ang humiling sa NBI na imbestigahan ang umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ay matapos makaladkad ang kanyang pangalan at ang Malacanang sa aligasyon. Haharapin naman daw ni Tumbado ang investigasyon. Hindi naman talaga ako mag-cooperate sa kanila Hindi naman po ako makaka-show up na yon kasi po may mga inaayos pa po kami na abogado ko. Sinusubukan pa rin namin kunin ang pahayag ni suspended LTFRB Chairman Guadis kaugnay sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nagbitiw na sa pwesto ang abogado ni Jeffrey Tumbado na si Attorney Perlito Campanilla. Kinumpirma yan mismo ni Attorney Campanilla sa News 5. Ayon sa kanya, kakulangan sa oras ang dahilan kaya hindi na niya may re-represent sa korte si Tumbado. Alam mo, ito yung nangyari ko kasi dyan na nag-no-show itong si Jeffrey. Itong si Jeffrey Tumbado, siya yung quote-unquote whistleblower na korupsyon dyan sa LTFRB. After, kinabukasan, binawi niya yung kanyang lahat ng sinabi niya sa press con. Sabi nga nung iba, baka naareglo o baka naman may lumapit sa kanyang emisaryo. Tandaan natin, ang laki, milyon dyan Yung korupsyon dyan, di umano, na binulgar niya ay milyon-milyon kada buwan ho yan o kada bigay ng prangkisa sa kanila. So ibig sabihin, malaki-laki ho yan, malaking money involved.
So hindi natin alam kung siya ho ba ay naareglo o nagkaroon ng kasunduan, pero umatras na ho siya. Okay? So umatras na po siya, hindi natin alam kung anong dahilan. Gayunpaman, hindi din ho siya umaharap sa no-show ho siya. Kahit yung abogado, mukhang umatras na rin po. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi yung abogado kasi minsan pagka nakita nilang malabo yung kliyente, ang hirap kausap, umaalis na lang para hindi na masali, ma-involve sa anumang problema. Yun ang minsan dahilan ng abogado. Eto, sabi ko nga, sana lang, eto lang panawagan natin sa Senado, baka naman pwede yung lalong-lalo na, sino ba may hawak ng transportation natin, di ba? Si Senator Grace po. Senator Grace po, baka naman pwede nyo ipatawag at magkaroon ng Senate hearing dyan. Ipatawag nyo itong si Jeffrey kasi ngayon ayaw na magsalita, di ba? Ipatawag nyo, alamin natin ano ba talaga yung korupsyon na nangyayari dyan. Malaking korupsyon na nangyari, tas ganun lang. Bentahan yan ng akusasyon is bentahan yan kahit to sa probinsya ng mga prangkisa. O, di ba? Sana ho ay maano natin yan, ha? Ito yung